Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Friday ng ika-11 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May ilang Parisiyong lumapit sa kanya at nagtangkang hanapan ng maipaparatang sa pamamagitan ng tanong na ito. Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong dahilan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimulay nilalang ng Diyos ang tao na lalaki at babae? At siya rin ang may sabing, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi iisa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Tinanong siya ng mga Pariseo, kung gayon, bakit iniutos ni Moises na bigyan ng lalaki ang kanyang asawa ng kasulatan ng diborsyo bago niya hiwalayan ito? Sumagot si Jesus, ipanahintulot ni Moises na hiwalayan ninyo ang inyong asawa dahil sa katigasan ng inyong ulo, subalit hindi ganoon sa pasimula. Ito ang sinasabi ko sa inyo, sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya, maliban kung ang asawa niya ay nakiapid sa iba. Sinabi naman ng mga alagad, kung ganyan po ang kalagayan ng lalaki sa kanyang asawa, mabuti pang huwag na siyang mag-asawa. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan dahil sa kanilang katutubong kalagayan, ang iba'y nagkaganon dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa ikauunlad ng paghahari ng Diyos. Ang makakatanggap ng mga salitang ito ay siyang gumawa nito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maaari bang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa anumang kadahilanan? Ito po ang tanong ng isang Pariseo sa ating Panginoon sa mabuting balita. Sa halip na direktang sagutin ang kanilang tanong, ipinaliwanag ni Jesus sa kanila ang kahalagahan ng pag-iisang dibdib at ang pagiging tapat sa kasal. Ang pagsasama ng lalaki at babae sa isang kasal ay isang banal at sagradong pangyayari. Ito ay isang sumpaan ng pagmamahal, katapatan at pangako na magpakasal sa isa't isa, hindi lamang sa harap ng tao, kundi pati na rin sa harap ng Diyos. Ang pag-aasawa ay hindi dapat isang walang saysay na kasunduan, kundi isang banal na ugnayan na nagtatakda ng mga tungkulin at responsibilidad ng mag-asawa. Pinapaliwanag ni Jesus ng paghihiwalay o diborsyo ay hindi orihinal na plano ng Diyos sa pag-aasawa. Ngunit alinsunod sa kahinaan at kasalanan ng sangkatauhan, ipinahintulot ang paghihiwalay sa panahon ni Moises sa ilang mga sitwasyon. Gayunpaman, ang paghihiwalay o diborsyo ay hindi dapat gawing isang solusyon o isang dahilan upang pabayaan ang pangako at responsibilidad sa pagsasama ng mag-asawa. Para sa ating mga sundalo na tumanggap sa hamon at tungkulin na maging tagapagtanggol ng ating bansa, ang mga aral na ito ay higit na mahalaga. Ang inyong propesyon ay nagdadala ng mga hamon at pagsubok na maaring magdulot ng pisikal na pagkakahiwalay sa inyong mga mahal sa buhay. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang pangako ng pagiging tapat at matatag ay dapat manatiling buhay at hindi mabaliwala. Para naman sa pamilya ng ating mga sundalo, kayo rin ay bahagi ng hamon at sakripisyo na dala ng inyong asawang sundalo o mahal sa buhay. Ang inyong katatagan at suporta ay mahalagang bahagi ng pagtitiis at katapatan sa pagsasama. Ang paghihintay, ang pag-aalaga at ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa inyong mga sundalong mahal sa buhay ay nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanila upang harapin ang mga hamon ng kanilang propesyon. Ngunit hindi lamang sa mga sundalo ng Philippine Army at ng kanilang mga pamilya mayroong natatanging papel ang mga aral na ito.
Ang mga salita ng ating Panginoon sa mabuting balita ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagiging tapat at matatag sa anumang uri ng relasyon. Ang pag-ibig, pagpapahalaga at katapatan ay pundasyon ng malusog at matagumpay na pagsasama. Maging ito man ay sa pamilya, mga kaibigan o sa anumang ibang relasyon sa ating buhay. Sa ating mga sundalo at kanilang mga pamilya, ang inyong paglilingkod at sakripisyo ay nagpapakita ng inyong katapatan sa bayan at sa isa't isa. Sa panahon ng pagkakahiwalay at mga hamon dala ng inyong tungkulin, mahalagang manatiling matatag at tapat sa inyong mga pangako at responsibilidad. At para sa lahat, ang mga salita ng ating Panginoon sa mabuting balita ay nagpapaalala sa atin na ang mga relasyon ay dapat pinahahalagahan at inaalagaan. Sa mundo na puno ng pagbabago at walang katiyakan, ang pagiging matatag at tapat sa mga relasyon ay isang pundasyon na nagbibigay ng kaligayahan, pagkakasundo at pagkakaisa. Kaya magbigay tayo ng pagpupugay at pasasalamat sa ating mga sundalo sa hukbong katihan ng Pilipinas at kanilang mga pamilya sa kanilang katatagan, tapang at dedikasyon sa kanilang paglilingkod sa ating bayan. Naway patuloy kayong gabayan at pagpalain ng Diyos sa inyong mga tungkulin at pagsasama. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan, kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.